Or good evening na mga kababayan. Sir, this is Jam the Filipino channel. Ang pong lingkod. So today is August 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Mancura building. Sa may Marikina po ito, Major Hill Fernando Avenue, Santo Niño, Marikina. At dadalhin po natin yan sa may Orchids Row Street, sa may Freedom Park, Batasan Hills sa Quezon City. Kaysa magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo ay pupunta doon yan sa ating pick-up area. Apat tayo. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Sarado. Sarado ang kalsada. Ano kaya? Ayun. Yun. Subukan natin umikot. English dub yun eh, hindi yung Tagalog. Pero ngayon ang ginawang Tagalog. So, parang lalong lumapit doon sa mga kabataan. Pero hindi naman ganun ka-violent masyado yung kumpara mo yun sa mga yun. Kasi ngayon may mga RPG na yung mga yung games sa mga sa cellphone. Tsaka sa computer, mga puso eh. No? Sinasabi nila, malaki daw epekto noon. Siguro dapat silang kumonsulta sa mga psychologists, no? Siguro dapat yung mga congressman na talagang gustong pasa yung batas na nagbabawal din sa mga mga rahat na pala. Paano yung mga tinatago mga gamer? Oo, yun yan. Ano yung sports yan? Mga bata, may mga competition pa kaya na. Kasi hindi nangangahulugan na kapag hindi naglalaro ng mga ganyan, maras ka na. Ito yun. Hindi pa talaga mo. Parang makakabibigation ka na natin.
nabasa. Yan siguro yun. Bihira eh, na Sila siguro. nahihirapan ako. Alam ko yung sports mo eh, totoo lang, maganda yung sports mo, di ba? Ikaw, ano ka eh, alam ko yung sports mo, lalo nang mahilig ka sa mga manok, di ba? Mahilig ka rin sa manok. Oo, ayan. Bata ako. Eh, bata ka, mahilig ka rin sa manok. Bata pala si pare, ano, mahilig ka rin sa manok. Mga sisiw, binubulot ko yun, sa labas ng school. Mahilig ka rin sa pare, pare ka nun, di ba? Oo, ikaw, talagang napaka-disiplinado, napakagaling, talagang yun ang sports mo eh. Alam namin yan dahil bago na tayo magkakailangan to, di ba? Parang, okay, meron tayo munang commercial na kapuso. Oo. Well, mga puso, ang oras po natin 42 minutes after 6 po ng gabi. Labanan ng fake news. Dapat po. Hindi ba na matatanda eh. Joy? Kasama ko pa rin ang nagmamayari ng programa dito. Si paring Olan Pola, kasama pa rin natin. Ang anak po ni Luisito Santos at paring Rod Vega. Rod Vega. Yan ha. Tuloy-tuloy tayo mga kapuso dahil Ay, hello, good evening. kung may kinalaman pa rin sa Ano oras po yung delivery ng gamot? Ang nakuha na kanina pa niya kayo. Salamat na Christian Ramadyo. Salamat po natin at maya po ng panahon at kaunay ko rin mga binabatay natin po niyo. At ating linya si Cristiano Dominguez, weather specialist ng Pag-asa. Ma'am Sheila, magandang gabi po. Sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update, patuloy pa rin ang pag-ulan ng habagat. Ito, asahan natin yung matusan minsan malakas sa gusto ng pag-ulan sa amin. Asahan naman natin magiging maulap ang ating papawiri na may mga kalagdag na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Patuloy sa Tubugan, Central Luzon, West Cambodia, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Sa nalalaging bahagi naman ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ang ating papawiri na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. So ngayon, meron tayong tatlong bagyo na minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bigyan po natin diin ay ito pong si Typhoon Southwest na huling nakataan sa line 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po ay typhoon category na po at inaasahan po natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi naman po natin ito nakikita na maglalas ng mga parte ng ating bansa dahil hindi lamang ito ito sa ating southern ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin dahil typhoon category at inaasahan din magiging super typhoon. Asahan natin enhancement yan ng southwest monsoon na magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa this week po. So yun po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa at mag-ingat din po yung ating mga kababayan. Kaya po na rin dito sa Pag-asa Report. Chanel, itong sinasabi natin epekto ng bagyo, yung super typhoon na bibina sa Hilagang Luzon, mga hanggang saang lugar po ang posibleng epekto nitong habagat na hinahatag? Ang nakikita po natin, posible po Luzon and Visayas. Malawak din ang Luzon hanggang Visayas at mga kailan po natin mararanasan yung mga pag-ulan, mga hapit, mga habagat na hatag. At sa ngayon, posible po by Wednesday po. By Wednesday, At at bukod po dito, kumusta naman yung
ng pag-asa. Abala, sensitibong balita mga kapuso. Dalawang estudyante na sinasangkot sa pagbabanta sa dalawang paaralan namin ng social media. Nasa kustudiya na ng pulisya ay sa Taguig City Agency. Report na kay Paring Sam. Sam, nasa Napakustudiyan na ng otoridad at dalawang estudyante na nabukoy na kinilalaman sa social media kung sa pagbabanta sa dalawang paaralan sa lungsod ng Alicia. Ayon sa police station, sinabi na muna estudyante na kanyang klase ang muling gumamit ng kanyang account para gumawa ng susunod ng bansa. Inuwi sa mga otoridad ang isang piso ng lapanin na inuwi sa bansa. Pagkukunan ng pagpupuli ng pulisya, ipinukuha ng dalawang estudyante at kasabing handa sa makula sa ang may pag-ibig at naging PIDP para magpupos ang tunay na pinagkulan ng mga buong ginong dapat sagot tiniyak naman ng mamalagot pagkakaging na seryoso nitong pinutukuhan ng anumang bansa at pamaalan. Ang patuloy na nakikipag-ugnayan ng pulisya at mga full official at harisang na mapag-aaral at personel. Hinikayat din ang mga magulang at guardian sa bantayan na aktibidad ng kanilang mga anak sa social media at agad na sa otoridad ng anumang kainainan o nagbabansang aktibidad. Ako rin sa akin sa Kevin Paraga, Pedro Botis, Balitang Totoo. Pero hindi, tumulang tayo dahil napakalaga nito para sa mga motorista na nasa mga tao na sana sa Metro Manila. Nasa tingali nila. Sa ating mga motorista na salukuyang bumabaybay. Tayo natin dito sa may South Lane ng EDSA, may kabagalan pa rin po ang sa makarating na po yan sa may Rockwell. Pero after yan, may kabuwagan po ang Dito po, nagpapasok na. Yan sa may Ayala. Muling pabagal po yan sa traffic dyan sa may approach ng Magallanes. Pagbaba po ng Magallanes may over, may kaluwagan na po may pararanan. Samantala yung kabilang panig sa may North Mountain, may kabagalan pa rin po ang dahil sasakyan pagdating dyan sa may approach ng MC Harrison patungo dyan sa Taft Avenue. After naman po ng Taft Avenue, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan sa mga rating dyan sa may Pristia. Subalit pagdating dito sa may approach ng Kalayaan, may kabagalan na po tayo mararanasan hanggang makarating po dyan sa may Rilayan. After ng Rilayan, may kaluwagan na po patungo dyan sa may Ortigas, makarating na po dyan sa may White Lake. Kunin pababas po ng bahagya pag-traffic dyan sa may Main Avenue patungo dyan sa may Aurora. Pero after ng Aurora, tuloy-tuloy po ang kaluwagan sa makarating ng Quezon Avenue at may bahagyang kabagalan pag-traffic dito sa may approach ng South Avenue patungo dyan sa may Corridor. After ng Corridor, nananatili may kaluwagan na po ang dahil sasakyan hanggang makarating ng Bagyos at may bahagyang kabagalan lamang pag-traffic dyan sa may approach ng Balintawak. After ng Balintawak, nananatili may kaluwagan po ang patungo dyan sa may Monumento Burger. Yan po ang pinakauling kaganapan mula dito sa tanggapan ng NNCA Metro Base, Sending National. Maraming salamat po, Ma'am Tess Ignacio ng MMDA Metro Bay sa ating pong nakasama mga kapuso. Pwede natanong ka sa akin, pare, kanina. Okay. Mga kapuso kasi yung report kanina yung sa mga active shooting. Trace. Oo. O may, ano dito, may pagborak din dito. Hindi ako pagborak dyan. Bakit naman? Kasi nga, di ba, pare, kasi sabi nga natin, kung pwede ko iwasan.
namin sa'yo, yun. Siyempre nga, mga kapuso. Sila rin yan. Sila rin nakakaalaman yan. Sabi nga, ito isang sensitibong bagay. Sensitibong. Ayan, sa drop na natin siya. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Pamilya. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Pinaghahandaan ng maigi. No? Pinaghahandaan. Hindi pwedeng basta gusto yan na tayo magkaset up tayo ng ganito. Diba? Baka lalo na yung binabanggit nila ng mga psychologist na yun. No? Yan. Na mag-isip ng maigi para hindi yun ang solusyon. Yung ganong klaseng grade. May ibang bagay. Tama yung binabanggit nila. Ang pag-ibig ng seguridad. May tamang grupo pa rin ng mga security guard. Security personnel. Hindi ang tumawin na yun. Yung mga siya na marami din na may tutulong na. Siyempre, mag-observa sa mga bata, ano ba nangyayari. Kung siyempre, pinapatay ng mga guro, hindi lang naman yung sino ba yung pinakamatalino ng estudyante. Sino ba yung mga kanina. Pinapatay yung tapos agad pinapatawag ang magulang. Sabi ba, kumusta na po yung anak? Lagi dapat, hindi naman pwede yung magulang o yung guardian na ipinauumaya lahat sa teacher. Hindi naman pwede dahil yung unang talagang dapat na tumitingin sa galaw ng bata, behavior ng bata ay yung mga magulang, yung kanyang pamilya. So, patulungan. Diba? Pero kayo yung mga estudyante nyo, hindi na nyo. Kasi kailangan talaga effort yan, pari ka rin, diba? Tsaka ulit-ulit din natin ako. Yung sila mahilig sa gaming na mga yun magiging parehas na. Hindi ako naniniwala na ba? Kasi yung iba, yun talaga yung pamamaraan nila ng outlet nila. So yun, maglaro lang. Pero pagkatapos nun, balik na sa lang pag-aaral. Alam mong laro yun. Pero pari ka rin. Unang-una alam mong laro yun. At siyempre, kaya ka naglalaro nun. Kasi nga, tama ka doon, yung outlet mo, nagiging ano, di ba? Ito yun, kasi tactical din. Kasi hindi naman sila masyadong naglalaro ng panahon natin. Wala. May ilang oras ka na naglalaro tayo ng mga sarila nun eh. Di ba? Oo, sa atin, parang mag-operate pa. Di ba? Mas Hindi, kasi yung mga compression, uplink, ganyan. Pag medyo wala nang ganun ngayon, bibihira na. Bihira na. Patintero, sa cellphone. mamakaya-taya. Hanggang sa cellphone na lang. Kasi mas Natira taya. personalize yung paglalaro. Ayan, paalam po. Sabi ko,